Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Alice Goo at Goo Huangping match ang fingerprints. San Juan LGU humingi ng paumanhin sa mga naperwisyo sa Wata Wata Festival. Interest rates na panatiling matatag ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa buwan ng Hunyo. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Match ang fingerprints ni na-suspended Bamban Mayor Alice Goo at ang Chinese passport holder na si Goo Huangping ayon sa findings ng National Bureau of Investigation o NBI. Sa isang statement, ibinunyag ni Senator Riza Ontiveros na kinumpirma ng NBI ang kanyang suspetsa na isang peking Pilipino at nagpapanggap na Filipino citizen si Goo para makagawa ng krimen sa Pilipinas. Kinumpirma rin ni NBI Director Jaime Santiago ang findings. Giit ni Ontiveros, ito na ang pinakamabigat na ebidensya para palayasin na sa pwesto si Mayor Alice. Nangako rin si Ontiveros na hindi rito matatapos ang kanyang pag-iimbestiga sa mga ginawang krimen ni Goo at ng kanyang Pogo Hub. Pangako ng senador, kanilang hahalungkatin ang bawat ugat ng sistema ng Pogo sa bansa. Humingi ng paumanhin ang Tourism and Cultural Affairs Office ng San Juan City LGU matapos makatanggap ng kritisismo mula sa netizens sa nangyaring kaguluhan at pambabasa sa mga taong dumaan sa naturang lungsod sa selebrasyon ng taunang Wata Wata Festival noong June 24. Sa isang Facebook statement ng San Juan City, nangako ang tanggapan na kanilang gagawin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang masigurong pananagutin ang lahat ng mga lumabag sa batas. Inilabas ang naturang pahayag matapos umani ng negatibong reaksyon mula sa netizens ang mga video na nagkalat sa social media na makikita na may mga tao na nagbubukas ng mga sasakyan para buhusan ng tubig ang mga taong nakasakay. Sa ilang videos, makikita pang may ilang individual na nangaharang ng mga sasakyan. Napanatiling steady ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang interest rates sa buwan ng Hunyo. Saad ni BSP Governor Eli Remolona, muling napagdesisyonan ng Monetary Board na pananatilihin ang bench target reverse repurchase rate sa 6.5%. Ang mataas na interest rates ang isa sa dahilan ng mababang investment ng businesses at ang pagbagal ng household consumption sa first quarter ng taon. Lumago ang ekonomiya ng Pilipinas sa 5.7% sa first quarter ng taon at naitalang may pinakamataas na growth rate sa Southeast Asia, ngunit mas mababa pa rin ito sa 6 to 7% na target ng economic managers. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.